active sa kursilyo kasi nag-feel po namin that we're not getting younger. Kailangan na po mag-train kami ng mga young kursilistas para maging kahalili namin sa aming pagtanda. Ano lang po kasi, Monsignor, based on my experience as head ng kursilyo, yung mga youth, madali silang imitahin, pero ang problema, nagtatrabaho na, doon na sila nawawala na sila ng time. At saka isa po, yun lang ang mga bata na wala pong trabaho. Ang problema naman namin, yun namang finances. And siyempre, we cannot always support them naman, lalo na sa mga pangmasahe, sa mga pangangkilahan nila, lalo po may pangklase. So, ang gusto ko lang po namin i-address sana sa lahat na lalo na yung mga mayroong mga kursilistas, yung mga nagpapaklase, yung mga parokya na active sa kursilyo na kung pwede magtulungan, magkaisa at suportahan natin ang mga kabataan sa kursilyo. Salamat. Yes, tama po yun. At pero, sister, kung sa kasaysayan, talaga pong aktibong kursilista, po, sapagkat ibang-iba naman talaga ang sitwasyon noon. Ngayon, maraming mga kabataan, ay marami na rin mga pinagkakaabalahan. Po, talaga na andyan ang Facebook, na andyan ang social media, na andyan ang mga... So marami na pinagkakaabalahan. At hindi naman ibig sabihin at hindi nag-activate, naging active sa kursilyo, ay wala nang ginagawa para sa pananampalataya. Napakayaman din ng ngayon ng ating apostoladong pangkabataan sa diocese, no? Kaya na babalanse, no? Kung hindi man sa kursilyo movement ay sa ibang mga gawain pangsimbahan. Kung organize na rin ang ating mga napakaraming mga kabataan. But the same is true. Nananawagan pa rin yun ang kanyang mensahe na nananawagan ang kursilyo movement sa Laguna. No? Na dapat nga naman. Unang-una, hindi naman sa mga kabataan, kundi sa lahat ng mga kursilista. Sister, you agree with me pag sinabi ko naman na kayo din naman kasing mga kursilista mismo nangangawala na rin kahit yung matatanda. Several times na kami halimbawa, nasa San Pablo, mayaman ng kursilyo doon, ay nagpapatawag ng mga ultreya, ng mga, ilan ang dumadating. No? So, ganun din. So, yun din naging paglalamig din ng iba. Kaya siguro, ito sa revisit ng Synod, pagkatapos natin makunawaan na malaking pala, pero na inyong ginampanan, ay ang pagbubuhay at pagbuo nitong muli. Yung siguro ang napakaganda natin. At sabi ko nga dahil medyo tumatanda na rin, ay di yung recruitment, sa mga recruitment sa mga bata-bata, ay magpatuloy na huwag mawawala ng pag-asa. Kasi kung may mga ibang gawain ng mga ito, o ang nakakahadla may finances, siguro naman kapag tayo papatuloy natin na mag-persevere dun sa ating gawain, God will provide both yung mga resources, personnel at lahat ng ating mga kailangan. Yes, sister. Thank you po. Yes po. Ako po si Brother Ed Guterres, ng Santo Rosario Parish. Nung nagsasalita po kayo tungkol sa history, para bang ako'y nakasakay sa ulang, nakikita ko na yung aking pinagdaan. At marami po akong natutunan, naalala ko tuloy na if we don't learn from the lessons of history, we will be doomed to repeat. So, pero hindi naman po tayo mag-dwell too much on the past because the past is history. But we do not also deal too much of the future because the future is still mystery. But we deal too much on what is now because this is our story. Marami pong pagkakamali din ang ating mga naisulat. Kaya ako narito na tayo na maaral. At palagay ko po, ang isa sa mga kulang natin
ay ang Bible study. Kasi po, sinulat po ng Comboning Missionaries na from this day until 2025, 1,000 Catholic churches will close in Holland. Pero po ang 1,000 Catholic churches ay sasara. So ang ibig po sabihin ay nawawalan tayo ng fire of faith in our hearts because we lack what is the way, the truth, and the life. Meron po akong kaibigan dito na nung araw ay napaka-katoliko. Nung magkita kami, iba na siya. Sabi niya, sabi ko, ano kumusta mo na? Ako po'y ibang sekta na. Sapagkat dito ako nakita ng liwanag. Sabi ko, anong liwanag ba ang nakita mo sa sekta niya? Sabi ko, nakita mo ba ang liwanag ng kandila? Samantalang hindi mo nakikita ang liwanag ng araw. So, ang ibig kong sabihin, tinuruan siya ng ibang sekta tungkol sa Bible. Ang Catholic Church po ay kinukulang sa pagtuturo ng Bible. Ano po ba ang ating solusyon dito? Maraming po salamat. Hindi po tayo nagkukulang sa pagtuturo ng Bible. Samantala, ang ating biblical apostolate, araw-araw na ginawa ng Diyos, o at least monthly, sa aming mga pagpupulong sa diocese, hindi mawawala na palagi sisingit ang Bible apostolate. Hindi. No? Ngayon, may bago na tayong Biblical Apostolic Director. Kahapon, lumabas yung kanyang appointment in the person of Father Tor Villacarlos. Palapakan natin si Father Tor. Wala na. Father Tor, ano na ba? Wala. Hindi nagkulang, Brad. Ang problema lamang ay ang tugunaling ng pamayanan. At ito naman ay common sa lahat, no? Sa lahat ng activities, hindi lamang sa Bible. Hindi pwedeng sabihin kahit sa youth, kahit sa social apostolate, kahit saan. Yung commitment at hindi maayos, talagang wala kahit paano pagsisikap ng simbahan na gawin yan. But anyway, recorded ni Father Jesse yung lahat ng inyong mga sinasabi at ito ay kukunin natin at gagawin natin na isa sa mga resulta nitong symposium na ito na siyang iaambag natin doon sa iba pang mga district, no? Na sa symposium na ito ay yun ang isang kabatiran na ating nakita at titingnan natin at sisikapin natin na madagdagan at masolusyonan kung paano. Ano po, Brad? Pero again, ang simbahang Katolika, mali. I beg to disagree with you na nagkukulang sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ng Bible. The Eucharist alone, no? Kalokohan din yung sinasabi ng mga ibang sekta na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Just attend the liturgy. Well, the Mass, the first part of this. Kung ikaw lamang ay dadalo araw-araw ng misa, araw-araw ay may sigurado ka ng pagdinilay ng salita ng Diyos. Hinahanong ko kahit na sinong ibang relihiyon. No? At dun sa isa kong mana sa landayan ngayon na araw-araw nagsisimba, na mas maraming alam itong manang kung ito sa salita ng Diyos kaysa kung sino magsasabing born again o isang protestante dyan na marunong siya sa salita ng Diyos. Sapagkat itong manang na ito ay araw-araw na nakikinig at nagdinilay ng salita ng Diyos. Kaya hindi totoo yun. Mali lamang ang konsepto at pananaw. Pero kung titingnan ninyo talaga ang systematic style of the Catholic Church in the preaching of the Word of God, sapat, sobra, hindi kailanman kulang. No? So kaya tayo din, ang akin lang iniano sa inyo, huwag kayong mabulag doon sa ganung mga haka-haka na nakakita ng liwanag sa kung saan. No? Yun ay nakapag-aleluya ng isang araw at nabigyan ng dole out health ng mga born again, kaya born again. Pero don't come to me at sasabihin, nakita yung pananampalataya.
isang tarak na panahon na dito sa Katolikong simbahan, maganda, hindi sinabuhay ang kanyang pananampalataya Katoliko. Yun ang totoo, no? Pero huwag pupunta sa akin at magyayabang na nakakita ng pananampalataya ko. That's the truth of the matter. Next question, kung meron pa. Magandang umaga po muli. Good morning. Support po doon sa sinabi. Sister, dahan-dahan at dito sa stage ay namul. Bilang pag-support na po sa inyong tugon sa ating kapatid na nagtanong. Masasabi ko lang po dahil ako po dati kung magsimba, nakatuon lang din po sa gospel. Pero ayon na rin po sa pag-aaral na nadalaguhan ko po, ay kailangan po pala tayo po ay matutong makinig sa first reading, second reading, salmo at gospel. Dahil hindi po pala ito basta ginawa lamang para lang kuminsan ibabaliwalain, natutulugan natin. At hindi din po tayo masyadong nakikinig sa mga pagbasa. Na paglabas po natin ng simbahan, totoo pong binubusog tayo ng ating pananampalataya bilang Katoliko ng mga Word of God. Pero tayo mismo na nalibutan, dumadalo sa simbahan, pag uwi po natin, tayo ay empty pa din. So ang ating pong pagsuporta po sa inyo, Monsignor, tayo mga nagsisimba ay namnamin natin mabuti kahit man lamang yung mga pagbasa sa linggo. Kung yun lang po yung ating kakayahan, kung pwede naman itagdagan natin yung pagnilayan po natin ang mga pagbasa na ating napapakinggan sa bawat misa. Thank you. Pagsisimba kayo sa Binya, sa San Isidro, sa parokya ni Father Ray, maaga kayo sumimba, maaga kayo dumating sa misa. And there, doon sa kanyang mga screen, ay ipinaplas lang ang mga readings. No? Nag-uusap kami ni Father Ray, anong rason mo, bakit ginagawa yun? So that even before the Mass, ay nakapagninilay na. Napapamiliarize na yung tao doon sa babasahin sa misa iyon. Sa style. Sa aming salandayan naman, ang pinaplas lang namin, pero baka gayahin ko na rin si Ray, ay yung first reading, yung kung saan chapter at verse. Ang akin namang ano doon, para at least pag uwi ninyo, alam nyo kung saan hahanapin yung verse, yung chapter and verse. So pagka sa Sunday, mas nakaplas yun sa aking screen. First reading, taken from the prophet Isaiah, chapter 2, verse 16, and so on. Nakalagay yun. Saan, kung saan din ang galing. Gospel, o second reading, and then the gospel, kung saan ang galing yung mga. Ang rason ko doon, para nang sa ganoon ay matandaan yung verse at mabasa muli pag-uwi ng tao. Minumungkahi ko po na tayong mga Katoliko magdala ng Bible pag tayo sa simba. Kasi hindi lang naman yung mga Protestante ang magdadala ng Bible. Siguro pag sasakay kayo sa tricycle at jeep pag Sunday, may dala kayong Bible. Sabi, galing kayo sa simbahan ninyo. Sabihin mo, Katoliko yun. Ano ba? Riboba? Pero tayo mga Katoliko, ito ba? So, gamitin po natin, bago kayo pumunta sa simbahan, bago magsimula yung misa, magbasa na kayo ng Bible ng first reading, second reading. Imbis na kayo magtismisa dun sa simbahan, bago mag-misa, magbasa na kayo ng Bible. Dalilin nyo doon. Kami po ay order ng 2 weeks ago, no? 400 Bibles. Meron kaming 400 Bibles ngayon sa parish namin. Ka-order lang namin. At bibenta namin 50 pesos lang sa Bible Society. Mag-avail po kayo kasi in 2-3 days lang, dumating na yung Bible na i-order namin eh. No? So magdala po tayong Bible. Hindi lang yung ibang sektan ko magamit ito. No? At nakakatawa siguro nga yung mga Katolikong sisimba ng Sunday pag-uwi
Ibibilip na Bible ng malaki, eh maganda tingnan. At maganda yung ugali at matutunan. Salamat po. Mga Paris Priest, pwede po nga pala tayo order ng Bible. O sa mga tagalandayan, meron na din tayo doon. 49.99 lang. Sa mga 49.99. So, pero tagalandayan nga, pwede bumili ng 49.99. Pag tagalabas ng parokya ko, 51. Meron pa ng piso. Okay. So, meron pa po. So, mga Paris Priest, pwede naman po mag-order na rin yung Bible, available na. No? Nung una kasi, ako yung order, ilan ang pinadala sa akin, Brother Ben, sa 75. Pero ngayon, ay available na ulit sa Tapos, suggestion din po sa mga parishes. Meron naman tayong mga projector o kaya naman mga screen na television, ay maganda na rin naman po na naipa-plus. Hindi lamang yung mga advertisement nyo o yung mga announcement o yung mga kolekta o yung mga hindi. Kundi yung salita ng Diyos. So at least the chapter and the verse para may Bible ay madaling masusundan. Thank you po. Thank you po dun sa mga nagtanong. Mga alas 12 na po. Okay, so wala nang tanong. Isa na lang. Kalahati na lang and we will go. Okay? Go. Go. And God.